Naku, mga lolo at lola, mga nanay at tatay, mga tito at tita, kumusta po ang ating mga pakiramdam? Napapansin niyo rin po ba na parang mas mabilis na tayong hingalin gayon, o tila mas madalas sumakit ang kasukasuan? Minsan naman, may bahagyang kirot sa dibdib na binabalwala lang natin, inisip na dala lang ng edad. Pero alam niyo po ba, mga minamahal, na may isang pangkaraniwang bagay sa ating kusina na maaring tahimik na nagiging sanhi ng mga problemang ito, o di kaya naman, kung tama ang ating pipiliin, ay pwedeng maging matalik nating kakampi para sa mas malakas at masiglang puso. Ito po ay ang ating ginagamit na mantika sa pagluluto. Opo, ang simpleng mantika. Sa video pong ito, isang napakahalagang paksa ang ating pag-uusapan, mga senyor. Ibubunyag po natin ang 3 uri na mantika na maaring palihim na pumipinsala sa inyong puso, at 2 klas naman na dapat ninyong laging gamitin para sa mas masigla at malusog na pagtanda. Ang kaalaman pong ito ay hindi lang basta impormasyon, ito po ay maaring maging susi para maprotektahan ang ating puso, para makasama pa natin ng matagal at masigla ang ating mga mahal sa buhay. Kaya't mahalaga po, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng video na ito. At bago po tayo magpatuloy sa ating napakahalagang talakayan, kung ngayon pa lang po kayo napadpad dito sa ating channel, ang Maalam na Pagtanda, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe. Pindutin lang po ang pulang subscribe button sa ibaba at pati na rin po yung katabing bell icon, para lagi po kayong updated at hindi mahuhuli sa ating mga susunod pang payong pangkalusugan. Kung sa tingin niyo po ay makakatulong ang video na ito sa iba, mangyari po lamang na i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala, lalo na sa mga kapwa natin senior. Ang pagbabahagi po ng kaalaman ay pagpapakita rin ng tunay na pagmamalasakit. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, at comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood, saang probinsya sa Pilipinas o saang bansa man sa mundo. Gusto po naming makabuo ng isang masayang komunidad dito sa Maalam na Pagtanda. Maraming salamat po. Ngayon, simulan na natin. Hindi po lingid sa ating kaalaman, tayong mga Pilipino, hilig talaga natin ng prito, pritong isda, pritong manok, pritong lumpia, halos lahat na lang ipiprito natin, di po ba? At sa bawat pagpiprito, mantika ang ating kasama. Pero, ang sakit sa puso po ay isa sa mga pangunahing kalaban natin pagdating sa kalusugan, lalo na tayong mga senior. At malaki po ang kinalaman na ating kinakain, lalo na ang uri ng taba o mantika. Base po sa paulit-ulit na paalala ng mga doktor at mga eksperto sa nutrition, hindi po lahat na mantika ay pare-pareho na epekto sa ating katawan. Mayroong mga uri na, kapag madalas nating gamitin, ay parang unti-unting nagpapasikip sa ating mga ugat, nagpapataas ng presyon, at nagdudulot ng iba pang problema sa puso. Sa kabilang dako naman, mayroon ding mga mantika na parang bitamina sa ating puso, nagbibigay protection at lakas. Kaya sa video na ito, mga mahal naming senior, sisiguraduhin po natin na malinaw ninyong maintindihan ang mga ito. Una, bubisisiin natin ang 3 mantika na dapat nating iwasan o kung hindi man, ay bawasan ng husto ang paggamit. Ipapakita natin kung bakit sila delikado. Pagkatapos, ibibida naman natin ang 2 uri na mantika na mas healthy, na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na pagluluto at kung paano sila nakakatulong. Magbibigay din tayo ng mga practical na tips na swak sa buhay Pinoy, madaling gawin sa ating mga kusina. Ang tanging hangad po natin dito sa Maalam na Pagtanda ay bigyan kayo ng impormasyong mapagkakatiwalaan, madaling intindihin at talagang mapapakinabangan. Saj po, handa na ba kayo? Ang una nating sisilipin sa listahan ng mga mantikang tahimik na pumipinsala sa ating puso ay yung mga nagtataglay ng trans fats, o yung tinatawag ding partially hydrogenated vegetable oils. Baka narinig nyo na po ito, pero ano nga ba talaga ito at bakit ito kinatatakutan ng mga doktor? Ang trans fats po ay isang uri na artificial na taba. Ginagawa po ito sa pabrika. Yung ordinaryong vegetable oil na likido, pinapadaan sa isang proseso para tumigas at para mas tumagal ang mga produktong pagkain na gumagamit nito. Maganda pakinggan para sa mga negosyante, pero napakasama po para sa ating kalusugan. Ito po ang itinuturing na pinakamasamang uri ng taba para sa ating puso. Bakit po kamo? Kasi po itong trans fats, ayon sa maraming pag-aral ng mga eksperto, ay direktang nagpapataas ng ating bad cholesterol o LDL. Ang LDL o masamang kolesterol po, isipin nyo na parang mga maliliit na bara na kumakapit sa loob ng ating mga ugat, parang dumi sa tubo na nagpapasikip ng daluyan ng dugo.
At hindi lang yan, sabay pa niyang pinabababa ang ating good cholesterol o LDL. Ang LDL o mabuting kolesterol naman, sila po yung parang tagalinis, tinatanggal nila yung mga bara. Kaya kung mataas ang LDL at mababa ang LDL, naku, double po ang panganib sa ating puso. Nagdadulot din ito ng pamamaga o inflammation sa ating katawan, na isa pa ring sala rin sa sakit sa puso. Saan po ba natin madalas makikita itong trans fats? Naku, nagkalat po ito. Madalas, tagong sangkap ito sa maraming processed foods. Halimbawa, sa ilang class na margarine at shortening. Sa mga nabibiling baked goods tulad ng cookies, crackers, pastries, mga donut. Pati na rin sa mga paborito nating instant pancit canton na may kasamang powdered seasoning at mantika, sa ilang instant noodles, mga sitsirya, at mga pagkaing fast food na pinirito sa mantikang paulit-ulit na ginamit. Sa Pilipinas, kailangan po nating maging mabusisi. Ano po ang ating magagawa? Pinakamahalaga po, ugaling magbasa ng nutrition facts at listahan ng sangkap sa mga pakit ng pagkain. Hanapin po ang salitang partially hydrogenated oil o hydrogenated oil sa ingredients. Kung andyan po yan, malamang may trans fats yan, kahit pa nakasulat na 0 gram trans fat per serving. Minsan po kasi, pinapayagan yan ng regulasyon kung konti lang per serving, pero kung marami naman tayong nakain, naipon din mas mabuti pong piliin ang mga produktong malinaw na nakasulat na trans fat-free o walang hydrogenated oils. Kung maaari, iwasan na lang po natin ang mga pagkain ito. Mas piliin po natin ang mga sariwa at lutong bahay. Ang pag-iwas po sa trans fats ay isang napakahalagang regalo ninyo sa inyong puso. Hindi po ito mararamdaman agad, kaya tahimik na pumipinsala. Pero sa katagalan, malaki po ang epekto. Gayon, ano naman po itong pangalawang uri na mantika na dapat nating bantayan? Ito po ay ang labis na pagkonsumo ng saturated fats, lalo na mula sa ilang partikular na pagkain. Ang saturated fats po ay taba na karaniwang matigas o solid kapag nasa malamig na lugar. Hindi naman po lahat ng saturated fat ay masama agad-agad. Pero ang sobrang dami nito, lalo na kung galing sa hindi magandang sources, ay nagpapataas din na LDL o bad cholesterol. Yung parang kalawang sa ating mga ugat. Saan po ba ito madalas makita? Una, sa mga taba ng hayop, yung sebo sa nilagang baka, taba ng baboy, lard, balat ng manok, lalo na yung sa crispy pata o lechon kawali. Kasama na rin ang mga processed meats tulad ng hotdog, longganisa, bacon, tocino. Ang mga full-fat dairy products tulad ng butter, keso, at full cream milk ay mataas din po dito. Isang langis na kailangan nating pag-usapan, lalo na't laganap ito sa Pilipinas, ay ang palm oil. Marami po sa mga mantikang nabibili natin sa tingi-tingi o yung ginagamit sa mga karinderya at sa maraming sitsirya ay palm oil o may halo nito. Mura po kasi ito at maraming gamit. Subalit, mataas po ito sa saturated fat. Kung palagi po tayong kumakain ng mga pagkain gumagamit ng palm oil, maaring tumaas ang ating masamang kolesterol. At dito po pumapasok ang ating paboritong langis na niyog o coconut oil. Alam ko po, marami sa atin ang lumaki na ito ang gamit, at sinasabing ito ay healthy. Totoo naman pong may taglay itong kabutihan, tulad ng mga sangkap na mabilis gamitin ng katawan para sa enerhiya. Pero mahalaga rin pong malaman natin, ayon sa mga pag-aral, na ang coconut oil ay isa sa may pinakamataas na antas ng saturated fat, mas mataas pa nga po sa butter. Ang mga malalaking organisasyon ng mga doktor sa puso sa buong mundo ay nagpapayo pa rin ng pag-ingat sa sobrang paggamit ng coconut oil dahil pwede rin itong magpataas ng LDL o masamang kolesterol. Ang susi po rito, mga minamahal, ay hinay-hinay lang po sa paggamit. Moderation po. Kung gagamit man, kaunti lang, lalo na kung may history na kayo ng sakit sa puso o mataas na kolesterol. Hindi po ito magic oil na pwede nating ubas-ubisin. Ano po ang ating gagawin? Bawasan po natin ang pagkain na matatabang kain. Kung manok, tanggalin ang balat. Pumili ng mga hiwa ng kain na walang gaanong taba. Limitahan ang mga processed meat. Sa mga gatas at keso, mas maganda ang low-fat o non-fat. Sa pagluluto, kung gagamit ng palm oil o coconut oil, konti lang po. Mas mainam na magpalit-palit ng iba pang uri na mantika na mas mababa sa saturated fat para sa araw-araw, na pag-usapan natin mamaya. Ang pagbabawas po ng saturated fat, lalo na mula sa mga nabanggit natin, ay malaking tulong para manatiling malusog ang ating kolesterol at may layo ang puso sa sakit. Hindi po natin kailangang e-zero ang saturated fat, kundi balansehin lang po at pumili na mas mabuting pagkukunan.
Ang pangatlong mantika na dapat nating iwasan o lubos na pag-ingatan ay isang bagay na, naku, baka guilty po tayo dito paminsan-minsan. Ito po ay ang paulit-ulit na ginamit na mantika sa pagprito o reused cooking oil. Alam nyo po yung pinagprituhan na isda kahapon, tapos gagamitin ulit para sa manok ngayon at baka bukas ulit para sa tokwa o lumpia? Delikado po yon. Naiintindihan ko po, lalo na sa panahon ngayon na mahal ang bilihin, nanghihinayang tayong itapon agad ang mantika. Sayang naman, ang laging nasa isip natin. Pero, mas mahalaga po ang ating kalusugan. Mas mahal po ang magkasakit kaysa sa konting mantikang itatapon. Kapag po kasi ang mantika ay paulit-ulit na ininit sa mataas na temperatura, ito po ay nasisira. Nagkakaroon ito ng mga mapaminsalang kemikal. Kasama na rito ang mga tinatawag na free radicals, na parang malilit na magnanakaw na sumisira sa ating mga cells. Nabubuo rin ang mga aldehydes at acrolane, na ayon sa mga eksperto ay maaring magdulot ng kanser. Nagkakaroon din ng oxidative stress. Ito po yung parang pagkakalawang ng ating mga cells sa loob ng katawan, na nakakasira sa kanila at nag-ambag sa pamamaga at pagtanda ng ating mga ugat, pati na sa puso. Ang lumang mantika ay lumalapot din. At kapag malapot, mas maraming mantika ang sinisipsip ng pagkain. Ibig sabihin, mas maraming taba at calories ang ating makakain, kasama pa ang mga masasamang kemikal. Ang mga pagkain prinito sa ganitong mantika ay maaring magpataas ng presyon at masamang kolesterol. Ano po ang pinakamabuting gawin? Kung kaya po talaga ng budget, sana po ay sariwang mantika sa bawat pagpiprito, lalo na kung DIY. Pero kung talagang kailangan gamitin ulit, may mga paraan para medyo makaiwas sa sobrang pinsala. Una, huwag painitin ang mantika ng sobra-sobra hanggang sa umuso. Pangalawa, pagkatapos gamitin, palamigin, at salain mabuti gamit ang katsa o pinong salaan para matanggal ang mga mumo ng pagkain. Itago sa malinis at selyadong lalagyan, sa madilim at malamig na lugar. Pero ang pinakaimportante, huwag pong gamitin ng napakaraming beses. Kung ang mantika ay maitim na, malapot na, sobrang bumubula kapag ininit, o mayroon ng kakaibang amoy, parang maanta o ransid, naku, itapon na po ninyo yan. Huwag na pong ipagsapalaran ang kalusugan. Mas mainam na gumamit na mas kaunting mantika sa pagpiprito para hindi masyadong manghinayang. O mas mabuti pa, piliin ang ibang paraan ng pagluluto tulad ng pag-ihaw, pagpapakulo o pag-steam. Ang pag-iwas po sa paulit-ulit na paggamit ng mantika ay pag-iwas sa mga lason na unti-unting sumisira sa ating puso. Mahalaga po yan. O, ayan na po ang tatlong dapat nating iwasan. Ngayon, may magandang balita naman tayo. Mayroon ding mga mantika na tunay na kaibigan ng ating puso. Dumako tayo sa unang mantika na dapat nating gamitin, ang extra virgin olive oil. Siguro po narinig nyo na ito. Pero bakit nga ba ito sikat bilang isa sa pinaka-healthy na mantika, lalo na yung extra virgin? Ang extra virgin olive oil, OE, po ay ang pinakapuro at pinakamataas na kalidad ng olive oil. Galing ito sa unang piga ng oliba at hindi masyadong pinoproseso, kaya napananatili nito ang maraming natural na sustansya. Ang ghee po ay siksik sa isang uri na healthy fat na tinatawag na monounsaturated fats. Ang taba pong ito ay kilala sa galing nitong magpababa ng LDL o bad cholesterol, yung masamang kolesterol na bumabara sa ugat, habang pinapanatili o minsan ay pinapataas pa ang LDL o good cholesterol, yung mabuting kolesterol na tagalinis. Napakagandang balance po nito para sa ating puso. Bukod sa healthy fats, ang ghee ay puno rin na antioxidants, lalo na ang mga polyphenols. Ito po yung mga natural na sangkap sa olive oil na parang mga sandalong nagpoprotekta sa ating katawan laban sa sakit at pamamaga. Pinoprotektahan din nila ang ating mga ugat at pinapaganda ang daloy ng dugo. May mga pag-aral pa nga po na nagsasabing ang regular na paggamit ng ghee ay nakakatulong magpababa ng presyon at sansa ng stroke. Paano po natin ito gagamitin? Ang extra virgin olive oil ay pinakamasarap at pinakamalusog gamitin para sa mga salad dressing, sausawan ng tinapay, lagyan ng konting herbs, masarap, o i-drizzle o ipatak sa mga naluto ng ulam tulad ng isda o gulay. Pwede rin itong gamitin sa paggigisa o light sauting sa hindi sobrang init na apoy. Kung medyo mabigat po sa bulsa ang extra virgin olive oil, pwede po tayong bumili ng mas maliit na boat para lang sa salad o pang-drizzle. O kaya, ang ordinaryong olive oil, hindi extra virgin, ay mas abot kaya at mas mabuti pa rin kaysa sa ibang mantika para sa light cooking. Sa pagpili, hanapin po ang label na extra virgin. Mas maganda kung nasa madilim na boat ito para protektado sa liwanag. Itago sa malamig at madilim na lugar,
at gamitin sa loob ng ilang buwan pagkabukas. Alam ko po, medyo may kamahalan ito. Pero isipin po natin na investment ito sa ating kalusugan. Ang kaunting dagdag sa presyo ay maaring mga hulugan na malaking ginhawa at proteksyon sa ating puso. Ang pagdagdag na extra virgin olive oil sa inyong kusina ay isang matalinong hakbang para sa pusong matibay at buhay na masaya. At para sa ating ikalawang mantika o fat source na dapat nating yakapin para sa malusog na puso, ito po ay ang mga langgis o pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acids po ay isang espesyal na uri ng taba na kailangan ng ating katawan, pero hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kaya dapat makuha natin ito sa ating kinakain. Bakit po ba napakahalaga ng omega-3 sa ating puso? Naku, napakarami pong benepisyo. Una, tumutulong ito magpababa ng triglycerides, isang uri ng taba sa dugo na kapag mataas ay delikado rin sa puso. Pangalawa, ang omega-3 ay may malakas na kakayahang labanan ang pamamaga o inflammation sa ating katawan, pati na sa ating mga ugat. Pangatlo, nakakatulong ito sa pag-regulate ng tibok ng puso at pag-iwas sa pamumuo ng dugo na pwedeng maging sanhi na attack sa puso o stroke. May mga ebidensya rin na nakakababa ito ng presyon. Saan po natin ito makukuha? Ang pinakamagandang source po ay ang mga matatabang isda. Sa Pilipinas, madali po tayong makakahanap nito. Yung sardinas po, kahit delata, piliin yung nasa tubig o olive oil, kung meron, o yung mga isdang tulad ng salmon, kung abot kaya, mackerel, tanig, alumahan, hasa-hasa, tamban, tawilis, at tuna, barelos ay sagana sa omega-3. Sikapin po nating makakain ng ganitong isda kahit 2 beses sa isang linggo. Mas mainam kung ito ay steamed, sinigang, inihaw, o pinaksiw, kaysa pinirito sa maraming mantika. Bukod sa isda, mayroon ding mga halamang may omega-3, tulad ng flax seeds, chia seeds, at walnuts, mga nuts. Ang flax seeds at chia seeds po ay pwede ninyong ihalo sa inyong oatmeal, yogurt, o sa inumin. Ang walnuts naman ay masarap na merienda. Pagdating naman sa cooking oils, ang canola oil ay isa sa mga pagpipilian na may taglay na omega-3, yung uri na tinatawag na lele. Mas mababa rin ito sa saturated fat. Ang canola oil ay walang gaanong lasa at pwede sa iba't ibang luto, pati pagpiprito. Ang avocado oil din po ay maganda, mayaman sa monounsaturated fats tulad ng olive oil, pero medyo mahal at hindi pa gaanong pangkaraniwan sa ating mga palengke. Kaya't mga mahal naming senior, siguraduhin po natin na sapat ang ating omega-3. Kung hindi po kayo mahilig sa isda o hirap makakuha, pwede kayong magtanong sa doktor tungkol sa fish oil supplements. Pero syempre, laging mas maganda kung sa natural na pagkain manggagaling. Ang sapat na omega-3 ay parang langgis na nagpapadulas at nag-aalaga sa makina ng ating puso. Mahalaga po ito para sa maalam at malusog na pagtanda. Gayong alam na natin ang mga mantikang iwasan at gamitin, mahalaga rin pong pag-usapan natin ang ilang karagdagang paalala para mas kompleto ang ating kaalaman. Una at pinakamahalaga, hinay-hinay lang ilti moderasyon lenji susi. Kahit po yung mga mabubiting mantika tulad na extra virgin olive oil o canola oil ay dapat pa rin gamitin ng katamtaman. Tandaan po natin, lahat ng taba, mabuti man o hindi, ay mataas sa calories. Ang sobrang calories, kahit galing pa sa healthy food, ay pwedeng mauwi sa dagdag timbang, na isa ring panganib sa puso. Kaya, tamang portion lang po. Pangalawa, hindi lang po ang class na mantika ang importante, kundi pati na rin ang ating paraan ng pagluluto. Kung healthy oil nga ang pinili natin pero araw-araw naman nating ginagamit sa deep frying ng chicharon o French fries, baka hindi pa rin natin nakukuha ang buong benepisyo. Hanggat mahari, mas piliin po natin ang pag-steam, pagpapausok, pagbibek, paghorno, pag-ihaw, pagpapakulo o stir-fry na konti lang ang mantika. Pangatlo, at ito po ay napaka-importante, laging kumonsulta sa inyong doktor o nutritionist dietitian. Ang mga payo po natin dito sa maalam na pagtanda ay pangkalahatang gabay. Pero bawat isa po sa atin ay iba-iba ang kalagayan ng katawan, may mga ininom na gamot o may mga kondisyon na. Kaya't ang pinakamainam pa rin po ay makipag-usap sa inyong doktor o sa isang rehistradong nutritionist dietitian. Sila po ang makakapagbigay ng payo na bagay at ligtas para sa inyo. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Ang pag-alaga po sa ating puso ay hindi lang sa mantika na kasalalay. Kailangan din po ng tamang pagkain sa kabuuan, ehersisyo, sapat na tulog, pag-iwas sa stress, at regular na check-up.
Ang pagpili ng tamang mantika ay isang mahalagang piraso lang po na malaking larawan ng ating kalusugan. Bilang paglalagom po ng ating pinag-usapan ngayon, mga minamahal naming senior, narito po ang mga pinakamahalagang dapat nating iuwi at tandaan tungkol sa mantika at sa ating puso. Una, may 3 class na mantika na dapat nating iwasan o sobrang limitahan. Una, trans fats o partially hydrogenated oils. Yung mga nasa processed foods, mga instant na pagkain, at ilang commercial na tinapay. Sila po yung nagpapataas na masamang kolesterol at nagpapababa na mabuting kolesterol. Ikalawa, labis na saturated fats, mula sa taba ng hayop, processed meats, at sobrang paggamit ng palm oil. Sa coconut oil, hinay-hinay lang po. Pangatlo, paulit-ulit na ginamit na mantika, yung lumang mantika po, nagiging lason na yan sa katawan. Sa kabilang dako, may 2 uri naman na mantika o pagkukunan ng taba na dapat nating unahin ay gamitin. Extra virgin olive oil, puno ng healthy fats at antioxidants. Maganda sa salad, light cooking, o ipatak sa ulam. Omega-negatibo 3 fatty acids, makukuha sa matatabang isda tulad ng sardinas, galunggong, tanig, at sa halaman tulad ng flax seeds. Ang canola oil ay option din, ito po ay panlaban sa pamamaga at mabuti sa puso. Tandaan po natin, ang maliliit na pagbabago sa ating kusina ay malaking tulong sa ating puso. Ang pagiging maalam ay pag-alaga sa sarili. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito at may napulot kayong aral, pakipindot naman po ang like button sa ibaba. At huwag po kayong mahihiyang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya para makinabang din sila. At kung hindi pa po kayo bahagi ng ating pamilya dito sa Maalam na Pagtanda, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong una sa ating mga bagong kaalaman. Bago po tayo magtapos, gusto ko po kayong tanungin, kayo po, ano ang sikreto ninyo sa kusina para manatiling malusog ang puso? May paborito ba kayong healthy recipe gamit ang mabuting mantika? O baka may sarili kayong tips na gustong ibahagi sa ating mga kapwa senior? I-comment po ninyo sa ibaba. Gusto po naming matuto mula sa inyo. Muli, maraming pong salamat sa inyong oras at pakikinig. Tandaan po natin, ang kalusugan ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para makasama pa natin ng masaya at matagal ang ating pamilya at mga apo. Ang bawat munting kaalaman at pagbabago ay malaking bagay po para sa ating maalam at malusog na pagtanda. Hanggang sa susunod po nating pagkikita dito sa Maalam na Pagtanda. Manatili po kayong ligtas, malusog at laging maingiti sa labi. Paalam po.